forever. Pag sinabing all things, lahat ng parte ng universe na ito ay nilikha ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Panginoon, nilikha ang lahat ng bagay na yan. Yan po mga kapatid yung Diyos na ating sinasamba sa mga oras na ito. Pwede bang a moment, i-process mo lang sa ating isip na grabe pala ang Panginoon, powerful pala siya. Yes, powerful siya. Ano yung problema mo ngayon na nahihirapan ka? Sige nga, what is your problem right now? Hirap na hirap ka. Tapos meron kang Diyos na sinasamba na all-powerful. Anong nagiging motivation dapat natin? That we become more on fire on serving the Lord. At lalo tayo magsikap na lumago sa pananampalataya kasi bakit ang Diyos natin ay makapangyarihan. May-ari ng buong sanlibutan. Ito yung Diyos natin nilalapitan every Sunday. Ito yung Diyos na pag nagpipray ka sa kwarto mo, ito yung Diyos na nilalapitan mo. How big our God it is. Na minsan, sa problema natin, minsan parang nagtatampo tayo sa Panginoon. Sa mga nangyayari sa buhay natin, minsan nagagawa natin magtampo sa ating Diyos. Di ba? Para naman sunod, para lang si Father is lang yung sinasagot yung prayer niya. Para bang, ganun, di ba minsan, sometimes we try to compare ourselves to the other people. But no! Dito sinasabi na Apostol Pablo, kaya yung sinabi na all things ay para sa Diyos. Kasi bakit? Ang Apostle Paul mismo, nakita at na-realize niya kung gaano ang Diyos ka-powerful at kalaki sa buhay natin at sa buong sanlibutan. So, nais ko ibahagi ngayon mga kapatid that all things for His glory. All things for His glory. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Wala siyang nilikha sa sanlibutan ito na hindi siya naluluwalhati. Because everything that God created is for His glory. Dapat alam natin yan bilang mga anak ng Diyos. It means every moment matters, living as a vessel of praise. Ito po yung gusto kong i-share ngayon, all things for His glory. If everything is for His glory, ibig sabihin, every moment of our life matters. Tama ba? Dapat sa buhay ng isang Kristiyano, bawat minuto dapat ay mahalaga. Why? Because everything in this world is for His glory. Kaya dapat bawat minuto nabibigyan natin ng parangal ng ating Diyos. Amen ba? At pag nabibigyan natin ng parangal ng ating Diyos, naniniwala ako, tayo po'y pagpapalain ng Panginoon. Tayo po'y iingatan niya. Tayo po'y kanyang yayakapin at ilalayo sa anumang gawa ng kaawat. Because we are doing yung purpose niya sa buhay natin. Our purpose also is to bring glory to our Lord Jesus Christ or to the Lord. So, worship is not just our action towards God, but a space where God draw near to us. Yung ating pagpupuri ngayon, yung ating pag-worship, ay hindi lang ito isang aksyon ng mga anak ng Diyos. Kumbaga, it is a space between us and God. Nandoon yung ating meeting place. Kaya nga, the more you worship the Lord, the more you meet God. Amen ba? Meron ba kayong mga taong laging gusto nyong i-meet sa buhay ninyo? At minsan, yung mga taong gusto natin laging i-meet sa buhay, sila yung nagbibigay ng influence sa atin. Di ba? Tayo mga Pilipino, di ba, mahilig tayo sa mga ina-idol natin yung mga magagaling na mga tao, yung mga artista. Iba, naglalagay pa nga sa notebook nila ng mga artista, naglalagay pa sa wall. Di ba? Why? Because those people are, ito yung mga ina-idol natin. And sometimes those people na sabihin natin, ginahanga natin, nagbibigay sila ng influence sa buhay natin. Kaya nga nung nauso, yung mga gupit na may mga 3 layers dito,
Ang daming gumagaya. Sino ba nagpauso nun? Sa mga kaidaran ko nun? Brother Angel, sino nagpauso nun? Ha? Yung 3 layers? Ha? Mga kababayan. Di ba si Francis M, di ba? Ang daming nagpagupit ng ganyan. Kasi nga, kung ano yung hinahangaan mo, siya nagbibigay ng influence sa'yo. Eh kung araw-araw mong wino-worship ang Diyos, mga kapatid, every moment, every matters count sa buhay mo. You always meeting God. Yan yung nagiging influence mo sa buhay ngayon. At ang Diyos ang nagiging influence mo sa buhay mo, you are now glorifying His name. And the more you glorify His name, the more God will bless. The more God also bless you. Hindi pa pagang Panginoon na hindi kanya pagpalain talaga. Kaya nung ikanta yun Isa yung kanta ng Lubado is nung prayer meeting Di pa payag ang Diyos na di ka pagpalain. Diba? Pero meron doon may second voice doon. No? May second voice sister doon. Kung ikaw ay susunod, di ba? Di pa payag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ikaw ay sasamba. Yan yung second voice sister doon. Pakinanta yun di ba, sister? Ayan, so sister, grabe, no? Talagang kita natin yung talagang gusto niya mag-worship God through singing. So mga kapatid, all things are created for God's glory according to the text of 11 of Romans chapter verse 36. Ito po yung gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ano yung tatlong bagay para natin makialam Panginoon na all things really is for His glory? Tatlong bagay mga kapatid. Para makilala natin na ang lahat ng bagay dito ay para sa kaluwalhatian at kapurihan ng ating Diyos. Number 1 is the word from Him. Sabi doon sa Romans chapter 11 verse 36, for from Him. Ibig sabihin, God as the source of all things. From Him, nanggaling sa Kanya, is referring to the creation of the universe. Everything in this world exists ay hindi nanggaling sa ibang bagay, kundi nanggaling mismo sa Diyos. Amen ba? Lahat ng hinahawakan mo ngayon, lahat ng mga nararamdaman mo ngayon, lahat ng mga bagay na nakikita mo o hindi, nanggaling yan sa Diyos. It means that God is the source of all things. Sino nauubusan ng resources? We have God. Siya ang ating resources. God is full of resources because in everything here on earth, siya po yung pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya nga doon sa Genesis chapter 1, nakita natin kung paano nilikha ng Panginoon ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng Kanyang salita. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, that is time, created the earth, sabi nga, that's matter, and heaven, that's space. Time, matter, and space. You see? Eh ang tanong ng mga expert, where time begins. Kaya nagsimula ang oras. Nagsimula ang nilikha niya ang langit at lupa. In the beginning, and everything is static, sabi nga, everything is static, walang gumagalaw, then suddenly, the Creator spoke. Sinabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. So doon simula yung time. Nagkaroon ng time, space, and matter. Kaya nga, ang Diyos, ang source ng lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi lang siya source ng lahat ng bagay sa mundong ito, He sustained also the life that He created. Amen ba? Until now, nagtatalo-talo ang mga expert, ang mga scientists, bakit daw yung mga distansya ng mga star is 300 million, trillions yung kanilang agwat? Ano na yung purpose? And you imagine, para makapunta sa isang star, mula sa isang star,
going to the other star, kailangan mag-travel ng bilis ng liwanag. At mararating mo yon ng 1 taon. Kaya ang suotan nila doon sa space is light years. 1 light years. 1 light year is equivalent to 1 year. Ibig sabihin, ang speed of ng sasakyan mo, speed of light, maarating mo yung pinakamalapit na star sa Earth ng 1 taon. And according to scientists, lumapit lang ng konti yung star na yun sa Earth, walang mabubuhay sa mundo natin. The argument of fine-tuning. Sino ang naglagay ng accurate ng mga distansya ng mga yan? Di ba? Yung mundo natin, di ba? Yung ating buwan, bakit ganun siya kalapit? Hindi ba pwede mas malapit para naman? Di ba? Saan ka pupunta? To the moon, di ba? Gano'n ka lang, di ba? Tatalong ka lang, sa moon ka lang, di ba? Hindi! God put everything in a fine tuning. Sa ating tenga, meron doon yung tawagin decibel. Sino nagtono niyan? Diba decibel, diba? Yung parang maliit na vibration yan. Kung yan daw ay medyo tumigas ng konti, tingi ka. Kung malambot naman daw yan, masyado, kumbaga, masisira yung ulo mo sa lakas ng sound. So, sino nagtono nun? Ang Diyos. So, those arguments ang papakilala na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay nito. Walang hindi bagay na hindi ginawa ng Panginoon. Problema lang na dumating ang tao, sinira ng tao ang ginawa ng Panginoon. Kaya meron tayong mga problema ngayon. Climate change na tayo ngayon. Nakaroon tayo ng tawag na pagbabago ng panahon dahil umiinit na ang mundo dahil sa mga iba't ibang ginawa ng tao. So hindi na kasalanan ng Diyos yun, naging kasalanan ng tao ngayon yan. Pero ito, pinapakita lang na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay galing sa Diyos at yung buhay na ginawa niya ay sinustain niya. In Acts chapter 17, verse 24 to 25 said, God gives life and breath. Everything we have comes from His provision. Sana ma-realize natin na even yung perang kinikita natin ngayon, galing sa Diyos yan. Amen ba? Kasi bakit? Bago mo kitain yung pera na yan, binigyan ka ng Diyos ng lakas ng katawan. Nag-provide siya ng mga pagkain para kainin mo muna bago ka magtrabaho. Sino rin nagtrabaho na hindi mo na kumain? Wala na, magwawala na kayo pag di nakakain yan, di ba? Hindi nga lang kayo mag-agahan tanghalian, di ba? Wala na, di ba? Di ba? Hindi ka nag-agahan, hindi ka pa nagtanghalian, di ba? Wala na, makikipag-away ka di ba? Tapos nagtatrabaho ka. Pero tandaan natin, ang mga bagay na yan ay hinanda ng Panginoon para sa atin. He provide those things para masustain yung buhay na meron tayo. Because everything, God is the source of all things. Kaya nga, ang sarap magpasalamat sa Panginoon pag naintindihan natin ang bagay na to. Amen ba? Para makita mo na, Lord, grabe pala, sobra-sobra pala ang pagpapaan na meron ako. Hindi pala kulang. What I have is overflowing. Kasi ngayon, hangin lang na hininga ko, galing sa iyo, Panginoon. Kung ating maiintindihan ito, ang ating puso, it will turn into gratitude. Bakit na maraming mga tao na ayaw magpasalamat? Kasi nga, hindi nila nakikita kung paano sila pinagpala ng Panginoon. Amen ba? So maraming mga tao minsan na naiinggit, maraming mga tao minsan na parang ang daming hinanakit sa buhay. Kasi nga, hindi nila nakikita kung paano sila pinagpala ng Diyos. Pero bilang mga anak ng Diyos, dapat alam natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. At nag-uumapaw yung pagpapala ng Diyos. Yan dapat yung ating daladala every fellowship natin. Kaya na nga doon sa praise and worship team, kasi nga nandun muna sa Capitol kanina, sabi ko, dapat pag pumunta sa gathering natin, dapat hindi kayo pumupunta as para magsima, mag-bless ako. No. Tayo dapat pumupunta sa gathering because this gathering is blessed by God. Ito yung mga tao na tinipon ng Diyos na pinagpala niya. Dapat yun yung ating mindset sa ating every Sunday gathering. Hindi para mag-bless ako, para makapag-worship. No! This gathering na meron tayo ngayon is blessed by God. Amen po ba? Pinagpala ang Diyos ng bawat isa.
So dapat dala-dala mo every Sunday. Don't come every Sunday empty-handed. Dapat lagi ito may baon na pagpasalamat sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay sustainer ng buhay, because He is the source of everything, it means He is also the source of purpose. Ano ba talaga ang purpose natin sa Diyos? You know our purpose sa Panginoon? If God is the sustainer, if God is the source of everything, He is the sustainer of life. Of course, ano yung pinaka bottom line? He is also the source of our purpose. May layunin tayo, may layunin ang Diyos, bakit niya nilikha ang lahat ng bagay at nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Meron tayong purpose. Do you think what that purpose? The purpose is to give Him glory. Kaya pag hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon, you are now out of your purpose. Subukan mong ipang-martilyo yung cellphone mo. Ha? Saan na ba yung S25 ni Kuya Edgar? Kasi nag-isip ako kahapon talagang ingat na ingat ako ano bang floor ba yung baka mabitawan ko di ba? You see? Kaya pag tayo lumalayo sa purpose ng Panginoon, para kang cellphone na pinupukpok sa pako. Kita niyo yung ano ko, yung cellphone ko, di ba? Out of purpose yun nasa labas. Di ba? Nag-blink-blink siya, di ba? At minsan, pag tayo wala sa purpose ng Panginoon, totoo lang, malungkot ang buhay natin. Kasi nagko-function ka na wala ka doon sa dapat mong gawin. Kaya, the purpose of our life is to give Him glory. In 1 Corinthians chapter 12, verse 4, tignan po natin, na sinasabi ang salita ng Panginoon dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4. Anong sabi doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4? There are different kinds of gifts, but same Spirit. There are different kinds of service, but same Lord. There are different kinds of working, but same God works all of them and in all men. Ibig sabihin, sinasabi nito na magkakaiba naman tayo ng kakayahan sa buhay, husay at talino, pero iisa lang naman talaga yung pinaglilingkuran natin. Ibig sabihin, dapat huwag tayong mainggit or ma-intimidate sa bawat isa. Let's serve in humility in one God with all the gift and talent na meron tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga binigyan ng Diyos yan para ipaglingkod mo sa Kanya at gawin mo yung purpose mo na magbigay ka ng kalwalhatian sa Diyos. Ano yung purpose natin? At naniniwala ko, nagkakaroon tayo ng mas magandang buhay pag nagagawa natin yung ating purpose sa Panginoon. So ngayon, nakita natin yung sinasabi sa verse 11 of 36 ng Romans na ang Diyos, siya ang source of everything. Now, let's explore that God also sustaining in everything. The next is through Him. Diba? First is for Him. The next, ano sabi doon, is through Him. Sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya, sa Tagalog, and pangalawa, sa pamamagitan niya. It means God as the sustainer of all things. Meron pong sinasabi na God's providence. Ano ba yung sabihin ng God's providence?
Ayan. Yan po yung minsan na theological words. God's providence means is assure us that nothing's happened by chance and that He is actively and working in every detail of our life, ultimately fulfilling His purpose for His glory and the good of His people. Yung po ibig sabihin ng providence na walang chance sa buhay natin. Everything is happen for the reason. Hindi nagkataon minsan na ikaw ay nasaktan, naging masaya. God allowed those things to happen because there is a reason behind that. Pag sinabi mong God's providence, pinapakita ng Panginoon papaano siya nag-care sa kanyang mga nilikha. Because God also is involved to the creation. Hindi siya nung nilikha niya, lumayo na siya. No, He is also working with us in the creation. Kasama ng Diyos, kasama din ang Panginoon, kasama ang Diyos sa mga nilikha niyang bagay para sa kanyang kasiyahan. God is involved. In fact, He gives everything para ngayong buhay na meron dito sa mundo ito ay masustain. At nilagay niya yan for a reason. Kaya mga kapatid, ang buhay natin ay hindi siya chance. Sabi mo siya katabi, you are not a chance. You are not a chance. Kung baga mga kapatid, parang pagtaya ng loto, di ba? Baka manal, baka may chance akong maging multi-millionaire. Chance talaga yun. Sabi nga, 35,000 million chance baka ako manalo ng loto. Ibig sabihin, para manalo ng loto, kailangan tayaan mo yung 35 million combination. Pwede nyo kung 10 piso na lang isang kombinasyon. Yun ang chance. Pero tayo nandito mga kapatid, alam ko, hindi ito chance na nagsama-sama tayo. Hindi chance ngayon na kami pamilya, naging pastor ninyo. Alam ko, ang Panginoon mismo nagtakda nito. Kasi bakit? Meron siyang pinapagawa sa atin. Amen ba? Meron tayong dapat i-fulfill sa kalooban ng Panginoon. Hindi naman, dalangin na mag-asawa itong congregation na ito. Talagang lubos na pagpalain ng Panginoon. Wala naman kami pinagpastor ng mag-asawa na hindi namin dineclare ang blessing sa mga congregation. Kasi hindi na gusto ng Panginoon na yung blessing na meron siya ay pakinabangan ng kanyang mga anak. Mo ba? Di ba napakasarap magpadala ng pera sa Pilipinas sa mga kamag-anak natin, sa mga pamilya natin, di ba? Ba't iba sumimangot? Di ba? Di ba? Kung mga para bang by the words of your heads, di ba, nakapagbibigay ngayon ng suporta sa kanila in the area of finances. Di ba? How much more ang Panginoon? Na siya yung sustainer ng lahat ng bagay, na kung yung blessing na meron siya, gusto niyang ibuhos sa kanyang mga anak. Pero minsan, hindi nangyayari yun kasi bakit? Kailangan, sabi ng Panginoon, you need to learn something. Kailangan natin matuto sa Panginoon. So walang chance sa buhay natin. Everything has a purpose for God's glory. Sabi na sa Colossians chapter 1, verse 16 and 17, for by Him, sabi ng ganyan, all things were created. Things in heaven and things on earth. Sabi ng Bible, ano ba sabi doon? Visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. He is before all things. In Him, all things hold together. So God's ongoing involvement in His creation. Ito natin, paano ang Bible dinideclare kung sino ang Diyos na ating sinasamba? Kaya nga, dapat natin na naisip sa ating buhay bilang isang Kristiyano,
how blessed we are because God is sustaining us in everything. Alam niyo mo, meron po kaming testimony, mag-asawa, how the Lord sustain us in serving the Lord. Siguro part of it, na nabanggit ko na sa inyo yung ganas namin sa ministry, sa mga anak ko. Nagkwentuhan kami ng aking dalawang anak. Nung nandun pa kami sa isang boarding house sa Baguio. Ang tawag nila sa may-ari kay Sigi-Sigi. Kasi pagkausap mo, Sigi. Kaya naging tawag nila Sigi-Sigi. Kala ko Sigi-Sigi kami, di ba? Actually, yung lugar na yun, 5 years kami ron. 5 years tayo na lugar na. Doon na lumaki yung dalawang anak. At doon yung nagkaroon kami talaga ng maraming experience. Na may mga time doon, si Miss ko may sakit, yung dalawang anak may sakit, wala kaming kapera, wala kaming sasain. Tapos umuulan pa. Tapos yung wala pang kuryente. Ang dilim. Kahit po yung mapunta sa gano'ng sitwasyon, at nagliligod kayo sa Panginoon, ano yung isipin ninyo? Parang lokohan na lang yan itong ginagawa namin na ito. At kami may sakit. You know what? Wala talaga may isahin kasi wala naman talagang isasahin. Wala talaga. 1 month umuulan. Wala talaga may isahin. Wala akong, wala rin akong maisip na gawin para something talaga. As in, sabi ko, Lord, ano mangyari sa amin? Kung mamatay kaming ganito, praise the Lord, di ba? Kasi hiniwala ko, sinasabi ng Bible na wala namang pinabayad ng Panginoon na kanyang mga anak na nagutom. You know what? After that, maya-maya may tumatawag sa akin. Pastor, yung kaibigan ko po, na ang kanyang negosyo is yung mga tela, yung mga printing. Meron po siyang dala-dala. Basta sa ulan! 25 kilos po ng bigas na grocery na good for one week yata ay binigay sa amin out of the blue. Di, siyempre, nung wala na makain, umiiyak na kami, di ba? Tapos binigay sa amin yung pag-alis ng tao, lalo kami umiyak, di ba? Kasi nga, hindi chance yun. Hindi po exhibition na wala lang kami nagbigay sa amin, no. Pinakita ng Diyos sa amin na sa gitna na walang-wala kayo, kaya kong magsugo ng kung sino mang buhay sa mundong yan para buhayin kayo. Ano ang Panginoon? Kaya kung ano mo yung sitwasyon natin ngayon, tandaan natin. Si Elijah nga, di ba? Gutom na gutom, ano yung sinuho kay Elijah? Ibon. Anong klaseng ibon? Uwak. Alam niyo ba ang pinakamadamot na ibon? Kaya pag may madamot na Kristiyano, uwak yan. Di ba? Di ba? Kaya pag may madamot na Kristiyano, uwak yan. Walang madamot na Kristiyano. Doon ang Panginoon kumilos, beyond our thinking, beyond our ability, nandoon ang Diyos kumikilos. Kaya gawin lang natin minsan, pag wala ka talaga magawa, just relax, worship the Lord. E kung doon na naman yung buhay natin, so be it. Meron naman tayo eternal life, di ba? Kapag ganun yung ating pagtitiwala sa Panginoon, I believe all of us, God has a wonderful purpose sa ating buhay. At nais ng Panginoon na yung buhay na meron sa Kanya ay i-bless niya at i-sustain niya. Kasi bakit? Nais ng Panginoon na magbigay ng kapurihan sa Kanya. Sabi niya nga sa Psalms, di ba? Bakit, Lord? Ang mga bato ba magbibigay sila ng kapurihan? No. Everything that has breath, sabi nga ng Psalms 23, di ba? Praise the Lord. Kaya pag meron tayong buhay na galing sa Panginoon, yung buhay na yan, dapat yan nagpupuri at nagluluwalhati sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sige po, sa palabas sa Panginoon. And the word is to Him. Sabi doon, to Him. God as the goal of all things. From Him, mula sa Kanya, through Him, and to Him. It means God has a goal of all things. Hindi niya nilikha ang mga bagay-bagay na yan nang wala lang. Mayroong purpose at may goal. God has the ultimate goal sa bawat isa po sa atin. In Isaiah chapter 43, verse 7 said, everyone who is called by my name, sabi ng Panginoon, whom I created for my glory, whom
I formed and made. It means every one of us should reflect God's glory sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 43 verse 7, everyone who called by my name, sabi ng Panginoon, whom I. Alam niyo ba sa Bible, pag mayroong word na ganyan, bibigay po yan ng yung possession na I. Lalo, nire-refer sa Panginoon, sinasabi lang ng sumulat dito na kung gaano ang Diyos, binibigyan niya tayo ng possession na tayong pag-aari ng Panginoon. Na nilikha niya tayo, I created for my glory. Parang inaangkin tayo ng Panginoon ngayon na tayong lahat dito ay Kanyang nilikha sa Kanyang kaluwalhatian. Inaangkin tayo ng Panginoon. This is how the Bible tells us, whom, sabi niya ganyan, I formed and made. So you are not Korean made. You are not USA made. Germany made. Philippine made. You are made by God. Amen ba? Tatak langit to, amen? Yes. Hindi to tatak, kumbaga hindi to tatak Koreano. Tatak ng Amerikano. No? Tatak ng Pilipino. Tatak langit to. And we should be proud of it. Amen ba? Natatak natin ay makalangit. Hallelujah. At yung tatak na yan, yan yung hinahanap ng Panginoon. Yan yung binibigyan niya ng atensyon. Yan yung nais ng Diyos na pagpalain niya. Yan yung nais ng Panginoon na nagpupuri sa Kanya yung mga tatak langit na yan. Hindi tatak demonyo, di ba? May tatak demonyo daw. Yung daw gin, di ba? Sabi ng mga lasinggo, may kwento raw yun. Yung Ginebra, di ba? Pag puno pa raw yun, nananalo si Arcangel. Pero pag naubos na, nananalo yung demonyo. Kaya na nag-aaway-aaway na sila pag lasinggo sila, di ba? Hindi yung tatak natin. Ang tatak natin, tatak na galing sa Diyos. Amen ba? Ibig sabihin, tatak yan ng winner. Amen ba? Meron bang tatak ang Panginoon ng mga loser? Wala. Lahat ng kanyang mga tinatakan, mga winner yan. Kasi bakit? Ang Panginoon Jesus nagtagumpay na sa krus ng Kalbaryo. Doon pa lang, yung tatak na yun, panalo na eh. Amen? Kaya nga, walang laban sa buhay ng isang Kristyano na hindi niya mapagtatagumpayan. Kasi bakit? May tatak ka ng victory. Panalo ka na, mga kapatid. Ngayon pa lang, panalo ka na, sabi ng Panginoon. Pero kailangan lang panindigan mo yung pagkapanalo mo yan. Amen ba? Kasi minsan marami nga siya, wala, hindi, talo. Panindigan mo na. Sinabi na ng Panginoon niya, that whom I created for my glory. Sinabi na ng Panginoon niya, pinoses niya na yan. Sinabi na yan ng salita ng Panginoon. Ang kailangan lang ay tindigan natin at panghawakan natin. Na pag nag-struggle ka, Lord, nilikha mo ako. Nilikha mo akong maging matapang, maging malakas, maging maayos. Lord, you created me, not for this earth, but for your glory. Na kahit ako'y naghihirap, nahihirapan, I want to worship you and I want to give you praise. Hallelujah. Sarap po, mga kapatid. In your brokenness, you are worshiping the Lord. Diba? Kaya kung ano man yung mga sakit natin sa buhay, ilapit mo lang sa Panginoon yan. Masarap sunugin ng Panginoon parang insenso. So all things also has a goal. Dahil nilikha ng Panginoon para sa kanyang kaluwal hatian. So sa ating buhay, ano yung mga pwede mong gawin ngayon in a practical way? In your daily life. To give glory sa ating Panginoon. Meron ba? Every day, maybe mamaya, maybe tomorrow, ano yung pwede mong gawin na mga pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon?
Nais ng Diyos na mabigyan ka ng papuri ng buong nilikha. Ito yung matagal na sinasabi na kinukommunicate ng Diyos sa kanyang sangkatauhan. To bring all the glory. Ito lang naman yung purpose niya, bakit na tayo nilikha. Nais ng Panginoon na ang bawat anak na tumanggap sa Kanya ay magbigay ng papuri at pasalamat sa araw-araw niyang. Parang yung song kanina, ang ganda ng song kanina, di ba? Whatever may come ba yun? Sabi ng Brother Ray, whatever may come. Whatever may come my way. Diba? Dapat yun yung declaration na ni Lord. What comes my way, I will worship you and honor you. Dahil ikaw yung Diyos ko eh. Walang iba. Ikaw yung Diyos ko sa ating buhay. Ano man yung mangyari sa akin, I will bless your name and I will honor you. Because you are my God. So, sa mga oras po ito, mag-reflect po tayo sa ating buhay. Ano yung katotohanan ngayon ng salita ng Panginoon sa atin? May mga time ba na pinanghina ka ng loob? May mga time ba na tinatabang ka na mag-worship kay Lord? Pumunta na sa KCPC? Meron bang gano'n? Remember, if you have that kind of feeling, remember how powerful and sustainer and loving your God is. Alahain natin kung gaano ang Diyos ang pagmahal sa ating buhay. Kung dumarating man yung mga ganyan sa atin in a emotional level, isipin natin, Lord, napakabuti. Lord, wala kang katulad. Lord, lahat ng bagay ay nasa iyo. And I believe, mawawala po yung mga bagay. Ma-overcome yan ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga sa quotation kanina, I will read it again. Sabi doon, worship is not just our action toward God, but a space where God draw near to us. It means it is a meeting place. Try nyo na ba? Try mo na ba, Mian, habang nagmamag ka, you're worshiping the Lord? You meet God? Sarap nun. So worship is a place in which we can meet our Creator. Ang challenge is, gaano mo kadalas wino-worship si Lord araw-araw. Sabihin, the more you worship God, the more you meet Him. Kaya kung once a day lang, sabihin, once a day mo lang siya minimit. Kung every Sunday lang, sabihin, every Sunday mo lang minimit si Lord. Pag ganon, ibig sabihin, the influence of God's in you ay mahina. Dapat let us meet our God daily because every moment matters. Amen po ba? May sabati palapan ng Panginoon. Hallelujah! Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa paalala po ng iyong salita na ang lahat ng bagay ay nagbibigay sa Lord God ng kaluwalhatian. Kami ngayon na mga anak mo rito, Lord, nabigyan kami, Lord God, ng paalaala na we also, Lord God, as your children, as a believer of the Lord Jesus Christ, ang number one dapat, Panginoon, na nag-worship at nagpupuri po sa inyo. Lord, right now, create, Panginoon, sa mga oras pang ito, sa puso pa ng iyong mga anak, yung hunger to honor you and to worship you, O God. Lord, uhawin mo kami sa iyong presensya, uhawin mo kami sa iyong salita, Panginoon, para sa araw-araw po namin buhay, Lord, makonsume kami sa pagpupuri at pasalamat sa iyo, O God. Na hindi kami makonsume, Lord God, kung ano man yung nakikita po namin at na-experience sa mundong ibabaw. But Lord, we are consumed, Lord God, by your presence, Lord God, and by your words, and by your name sa buhay po namin. Salamat po, Lord, sa buhay na meron kami sa iyo. We bring back all the glory to you in the name of Jesus. Amen and amen. Ngayon po, dadako tayo sa isa pang pagsamba sa Panginoon. Ito po ay ang communion. So, habang pong distribute ang elemento ng communion ni Brother Ace at ni Kuya Andy, hayaan niyo po muli na basahin ko ang paalala ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23.
Ano ba talaga?